Narito po ang News TV Quick Response Team sa San Pedro, Laguna, kung saan nasa likuran ko lamang po itong ospital na pinagmulan o dito po unang dinala ito pong Pinay nurse na nagpositibo sa Middle East Respiratory Syndrome coronavirus na kasalukuyan po ay nasa Research Institute for Tropical Medicine. Kabilang po sa mga in-isolate, kumbaga ay ito pong ilan sa kanyang mga nakasalamuhan ng mga hospital workers. Kanina rin po ay dumating dito si Acting Health Secretary Janet Garin para alamin ang sitwasyon dito sa lugar at yung pong scare na idinulot po ng sakit na ito. Samantala, gaya po na nabanggit ay may 11 nakasalamuhan na itong Pinoy nurse. Bukod pa dito sa mga pasahero na nakasabay niya sa isang airline. Para sa karagdagan detalye, may live report si JP Soriano. JP. Gigi, bago niya, nag-negatibo muna sa paunang test para sa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV ang 56 na taong nagkaroon ng close contact sa Pilipinang nurse na nagpositibo sa sakit. Gayunman, 11 sa kanila, gaya ng iyong banggit, ang kailangang sumailalim pa sa karagdagang pagsusuri tulad ng sputum at rectal swab sampling dahil nakararanas sila ng ubo, plema at pulmonya. Ilan yan sa mga sintomas ng MERS-CoV. Nakakonfine na 11 sa Research Institute for Tropical Medicine simula noong February 10. Kabilang sa kanila ang asawa ng Filipinang nurse at mga kawani ng Evangelista Hospital kung saan una nagpa-check up ang nurse. Paglilinaw naman ng DOH, Gigi, kahit may sintomas ng sakit, hindi raw ito nangangahulugang may MERS ang 11 close contact ng MERS patient. Paglilinaw ng kagawaran, kahit may mortality rate ang MERS-CoV na 30%, hindi mabilis ang human-to-human transmission, kaya wala umanong dahilan para mabahala. Sa ngayon, Gigi, ayon sa DOH, all ports of entry are being closely watched. Ibig sabihin, talagang binabantayan nila ang mga daungan at mga airport. Inirekomenda na raw sa lahat ng pasahero na sagutin ng makatotohanan ng yellow paper o yung health declaration checklist na ibinibigay sa kanila. Bukod sa RITM, Gigi, inactivate na rin ang iba pang government hospital para maging testing facility para sa MERS tulad ng San Lazaro Hospital, Lang Center, Southern Philippines Medical Center. Lahat na rin daw ng health personnel na sinasanay sa pagresponde sa Ebola at SARS ay inalerto simula kahapon para sa MERS-CoV. Nakikipag-ugnayan na rin daw, Gigi, ang DOH sa mga pribadong ospital. Nananawagan sa lahat ng pasahero ang DOH ng sinakyang eroplano ng MERS patient sa Saudia Airlines Flight 860 na makipag-ugnayan na sa DOH sa lalong madaling panahon. Kasama namang humarap sa briefing ng DOH kanina ang mayor ng San Pedro, Laguna at ang may-ari ng Evangelista Hospital kung saan ka naroon ngayon. Nananawagan ng mayor ng San Pedro sa publiko na huwag magkalat ng maling balita. Hindi rin daw totoong nagsara ang Pasita Elementary School at business as usual raw sa San Pedro. Ikinuwento ng may-ari ng Evangelista Hospital, Gigi, ang sitwasyon ng Pinay nurse na nagpatingin sa kanila noong February 2. May lagnat daw ito at hirap sa paghinga nung dinala doon at inilagay daw sa isolation room ang Pinay nurse simula February 2 hanggang ilipat sa RITM noong namang February 9. Nagbigay din daw ng sapat na proteksyon ang lahat ng hospital staff nila o nabigyan din ng tapat na proteksyon ang lahat ng hospital staff nila. Gayunpaman, voluntaryo raw na nagpasailalim sa disinfection ng Evangelista Hospital sa DOH at WHO. Isasara ang ospital ng 14 na araw. At ayon sa DOH, nagkaroon ng misinformation dyan sa San Pedro, Laguna. Ang nangyari raw kasi ayon sa mayor ng San Pedro ay may nakita lang na may mga taong naka-face mask, kaya nang nakita raw ito ay ginaya na rin daw ng iba. Nag-conduct rin ng General Assembly at maglalabas sila ng advisory at agad din daw tumugon dyan ang DepEd at ang DOH na mismo nagsabing hindi nagsara ang Pasita Elementary School. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. At JP, may mga impormasyon nga no, na yung ibang mga pasahero nung eroplano na sinakyan itong MERS-CoV patient ay nasa iba-iba lugar na. Nasa Iloilo, nasa Palawan, may turista pa nga. Meron na bang impormasyon kung talagang totally ay na-trace sa mga ito para may patawag para sa gayon ay sumailalim sa mga pagsusuri? O tama yan, Gigi. Karamihan sa mga pasahero na yon ay hindi lang naman sa Manila talaga ang kanilang destinasyon, sa iba't ibang parte ng probinsya. Pero ang pinaka-latest update ng DOH dyan, Gigi, sa 220 na pasahero ng Saudia Airlines Flight 860, 92 na ang nakipag-ugnayan sa DOH at pumayag na magpasuri. Ilan naman sa kanila ay nasuri na at ang sample daw niyan ay ilalabas sa Lunes. Pero doon sa mga iba pang pasahero, hirap ang DOH na makontak sila dahil mali nga
yung contact information na binigay nila, bagay na pinapanawagan ng DOH na sana magpakita na sila sa lalong madaling panahon. Jiggy? Maraming salamat, JP Soriano.